Dahil dito sa awit na ito, dito natin uhuputin yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga. By the way, welcome to the body of Christ, Brother Soren from Samar. No? Pamangkin po siya ni Brother Richie na kung saan ay pansamantalang nandito siya ngayon para matrabaho. And welcome to the body of Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po ng Bible, kapag ang isang tao ay nagsuko ng buhay, nag-alay ng buhay sa ating Panginoong Yesus, libo-libo laksa-laksak anghel na nagdiriwang sa langit. I pray in Jesus' name na masumpungan mo ang Panginoon sa lugar na ito. God is a God of accident. God is a God of purpose. Maaaring inisip mo yan, maaaring may nagsabi sa iyo, o maaaring biglang nagkaroon ng kaisipan na pupunta ako sa Pampanga para puntahin ko si Tito Richie. Pero hindi natin alam, yun pala ay kaisipan ng Panginoon na nilagay doon upang ikaw ay makarating ng Pampanga at makarating ka sa gawain ito. God is a God of purpose. God is not God of accident. Meron pong dahilan kung bakit ka pinarating ng Panginoon dito. To hear the message of God, to hear the love of God, kung paano po iparanas ng Panginoon sa ating lahat ang kanyang pagmamahal. Amen ba yun? So bago po ako magsasalita, gusto ko pong i-share itong awit na ito. Habang nandyan kayo, nangamin natin yung Spirit ng Panginoon. At dito po sa awit na ito, dito natin sisimulan yung ating pong topic. Okay? Sige po.
yun ay makarelate po tayo. Sabi po nung awit, ito po yung nakalagay sa Psalms, no? So babasahin po sa English, tapos babasahin po sa Tagalog. Sabi ng Psalms 32 verse 7, "You are my hiding place. You protect me from trouble and surround me with song of deliverance." Sheila. Sa Tagalog, sabi nito, awit 32:7, "Ikaw ang aking lugar na kublihan, na niniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas ang pag-iingat mo at pagliligtas." So, itong mensahe nito na kung saan sa panahon ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, wala tayong pwedeng taguan kundi mismo doon sa presensya ng Panginoon. Nandyan ba kayo? Kaya ngayon po umaga, gusto ko pong dalhin ang mensahe ito sa bawat isa. You are my hiding place. Kapag ba tayo ay namumblema sa buhay, saan ka tumatakbo? Maaari tumatakbo ka sa isang lugar, gusto mong manahimik. Kapag may mga problema tayo, isa may mga pinupuntahan tayo kung saan. Dahil gusto natin umiwas sa mga bagay-bagay. Pero sa mga talatang ito, sinisigurado ng Panginoon na kung saan kapag doon ka pumunta, makakaranas tayo na tinatawag na kapanatagan ng buhay. Sa atin, meron tayong tinatawag na immunity. Katulad po ng spokesperson, kung kilala niyo po si dating spokesperson na sa Atty. Harry Roque, hindi siya mahuli-huli ng mga otoridad dito sa Pilipinas sapagkat nandun siya doon sa kung saan siya nakalagay. No? Sa Netherlands ba yun o dahil? No? Kumbaga, meron siyang protection doon. At ginagwardiyahan siya ng gobyerno doon, pinoprotehan ng gobyerno doon. Kapag kinuha po itong si Harry Roque, dahil meron po siyang ginawang kasalanan dito sa bansa natin, kapag po sila kinuha doon without their permission, ang makakalaban po nila yung bansa nito. Nakukuha po. Ganon din sa atin bilang isang mananampalataya. Hindi tayo basta-basta madadakma ng kalaban, ng kaaway sa ating buhay kapag tayo po ay nasa ilalim ng kanyang presensya. Amen. Kaya sabi dito, sa unang talata, sabi daan, ang Diyos ang ating kandungan. Pasin yung word, the verse 7, letter A, ikaw ang ating kublihan. Walang ibang kublihan kundi ang Panginoon. Ang kublihan ay lugar na seguridad at proteksyon. Walang gagalaw sa iyo sa lugar na yon dahil yun ay secure, dahil yun ay protected ang lugar na yon. Katulad ng aking sinabi, kapag pinakalaman ka doon sa lugar na yon, no, magiging kalaban mo ang gobyerno nila doon saan ka pinoprotektahan. Maging din sa atin na sino man kumalaban sa atin, na sino man kumuha sa atin, sino man makikialam sa atin doon sa seguridad na yun, doon sa kublihan na yun, the kingdom of God will back up you. Nakukuha mo? Walang makakakuha sa iyo sa lugar na yun kapag nandun ka doon sa tinatawag na hiding place. Doon sa lugar na yun. Sa panahon ng takot, pagkalito o kaguluhan, ang Diyos ang matibay nating taguan. Amen ba yun? Ang Diyos ang matibay nating taguan. Walang pwedeng umatake sapagkat nasa malabay na pakpak ka ng ating Panginoon. Katulad po ng isang, alam niyo po, meron akong naalala nung ako'y nag-aaral pa, grade school ako. Itinuro sa amin yung manok. Na yung manok, kapag pala nanganak yan, nanganak yung manok, kumbaga yung kanyang sisiw, kapag may mga intruder, alam niyo yung intruder, yung gustong manakit doon sa kanyang mga anak, mapapansin mo rin yung mga manok. Kumbaga nilalatag niya yung pakpak.
Napasin niyo po ba yun? Kumbaga, display niya yung kanyang wings at gagawin yung manok, tatakbo isa-isa. Yung mga sisiw at tatakpan niya doon. At kapag lumapit, ang kalaban yung nanay. Nakuha po ninyo para maprotektahan lamang yung kanyang anak. The same sa ating buhay pananampalataya na sino man gustong umaway sa iyo, umaway sa atin, nandiyan si Satanas, ang pinakataguan natin, walang iba kung sa kamay ng Diyos. Kaya na, sa halip na tumakbo tayo sa mundo, ang problema kasi na maraming mga tao, sometimes even yung mga Christians, imbis na tumakbo, sa halip na tumatakbo sa mundo, hindi ba tinatakbuhan nila iba? Maraming mga tao, kung hindi pa ako mananampalataya sa ating Panginoon, kapag ako ay napaste, kapag ako ay nasaktan, kapag ako ay nagagalit, ang tinatakbuhan ko issue. Nandiyan ba kayo? Dahil akala natin, doon sa issue na yun, doon tayo maririnig. Sa isang banda, yes. Maririnig. Pero, hindi natin alam, lalo tayong napapasama doon sa bagay na ating pinupuntahan. Tama ba yun? Sabi ng mga kaibigan mo, halika, para matanggal yung problema mo, daanan natin sa mabubuting usapan. Nakuha po ninyo. Imbis na yun na napapaayos ka, hindi ka napapaayos. Mga sinasabi na yung mga kaibigan, halimbawa kay broken hearted, kawagyan mo na eh. Iwan mo na siya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Imbis na pag-ayos kayo, tinuturo sa doon, sinasabi sa'yo, maraming babae dyan, maraming lalaki dyan. No? Lalo na kung ikaw hindi pamilyang tao, pare, hindi lang siyang babae. Maraming babae dyan. Mga lalaki tayo, pare. No? Kaya imbis na napapaayos ang buhay, lalong nasisira yung buhay, yung relasyon, yung sitwasyon. Kasi, ang tinatakbuhan nila ang mga bisyo, ang mga kasalanan, mga maling relasyon. Tabi-tabi po, kung minsan, siguro wala naman dito, and I pray, wala naman dito. Yung ba kahit ay kayo mag-asawa, kahit na kayo ni asawa, mag-asawa na kayo, hindi ka lang napagbigyan, ahanap ka sa iba. Para marilis mo lang yung mga dati na nasa ulo mo. Yun ang tinatakbuhan nila. Imbis na tumakbo tayo sa Diyos. Amen. Kaya kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan na mga suliranin sa buhay, wala tayong dapat takbuhan, taguan. Pumunta tayo doon sa tinatawag na bahay ng Diyos. Doon sa kanyang presensya na ang Diyos mismo ang poprotekta sa ating pong mga buhay. Kaya sabi po ng Panginoon, sabi ng Diyos, John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Tingnan nyo yung nakakapula. Hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Kapatid, kung ang mga tao nire-reject ka ng mga bagay-bagay na, naku, nandiyan na naman si ano, sakit na naman ang ulo. Minsan, pinapaalis ka, minsan hindi ka binibigyan ng importansya. Pero sa Diyos, mahalaga ka. Sa Diyos, importante ka. Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya, ano daw? Hindi ka niya itataboy. Iintindihin ka niya, uunawain ka niya, makikinig siya sa sentimento ni patatas ng iyong puso. Pakikinggan ka niya. Amen. Yung mga tao, kapag lumapit ka sa kanila, minsan share mo din ka. Minsan na, imbis na tulungan ka, lalo ka pang idadaw. Nakakaramdam ka na tinatawag na condemnation. Kasalanan mo yan, kaya may kanyang ko. Kasalanan mo yan,
Pero ang Diyos, kapag lumapit ka, hindi ka na itataboy. Pakikinggan niya ang hinaing ng iyong puso. Meron ka bang problema ngayon na pinagdadaanan sa buhay? Ano ang pangako ng Panginoon? Matthew 11:28. Ano yung promise ni God sa atin? Ang challenge niya sa atin, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat. Ang Diyos ba'y nagtatangi? Hindi. Ang sabi niya, kayong lahat. Bata ka, matanda, mayaman, mahirap, pangit, maganda. Ano mang status mo sa buhay? Sabi niya, kayong lahat na nahihirapang lubha, na nabibigatan sa inyong mga pasanin. Kung tingin mo, pakiramdam mo, bigat na bigat ka na sa iyong pasanin sa buhay, sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. May paanyaya ang Panginoon sa bawat taong nahihirapan, sa bawat taong nabibigatan ng suliranin sa buhay, sa bawat mga tanong na hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari sa iyo. At sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kapag lumapit ka sa Diyos, ano yung promise? What is the promise of God? Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? The promise of God, God will give you peace. Kapayapaan. Kapahingahan, hindi lamang ng ating pisikal na pangangatawan, hindi lamang ng ating kaisipan, hindi lamang ng ating emosyon. Kapahingahan ng ating kaluluwa. May mga pagkakataon hindi na tayo makatayo sa dami ng ating iniisip. Kaya maraming mga tao nagkakaroon ng mental illness. Pag sinabing mental illness, nagkaka-depression na yung kanilang kaisipan. Nagkakasakit na sila, nagkakaroon ng depression, stress. Pero kapag ikaw, tayo, lumapit sa Diyos na kanyang pangako, ay bibigyan kanya ng kapahingahan. Sa kabila ng bigat na iyong nararamdaman at piska sa loob. Amen ba? Ang sabi ng Diyos ay ganito. John 14:27. Ano po sabi? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag kang mabagabag ang inyong kalooban at huwag kang matakot. Kapatid, sabi ng Diyos, tatlong salita. Una, binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Let the peace of God reign in your heart. Let the peace of God reign in your mind, in your house. Let the peace of God in the name of Jesus. The second promise of God sa atin kapag lumapit ka, the Lord give you peace. Pangalawa, sabi niya, huwag kang mabagabag ang inyong kalooban. Kasi worry Ang dami nating mga iniisip. Ang dami nating inaalala. Ang tawag nga sa atin kapag mga ganun ang kaisipan natin, mga professional warrior tayo. Sabi na nga ng Panginoon, huwag kang mabagabag ang iyong kalooban. Huwag kang mabagabag. Dahil ang Diyos na nangako sa iyo ay Diyos na nangako sa iyo ay tapat sa kanyang mga pangako. Huwag kang matakot. Sabi ng Biblia. Meron ka bang kinatatakutan? Takot ka ba takot ka ba na tawag nito? Takot kang mawalan ng trabaho? Takot ka ba na may mangyari sa iyo hindi maganda? Sabi ng Panginoon,
huwag kang matakot. Kaya, itong place na to, ito yung place na kung saan magiging panatag ka. Amen. Ang Diyos po ang ating kublihan. Ang ating taguan. Kaya kapag ikay may namumroblema sa buhay, pumunta ka sa lugar na yun, tiyak makakasumpong ka ng kapahingahan. Bakit si David na sinabi niya ganito ang kanyang sinabi? Awit 84 verse 10. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay ng pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Ano ang ninanasa ni David? Manatili sa templo na kung saan nandoon yung presensya ng Diyos. Mas gusto pa niya sa niya, kahit isang araw lamang, kahit isang araw lamang, mas gusto mo ba sa templo mo kaysa sa 1,000 araw nasa iba ang tahanan ko. Kasi naranasan ni David yung presensya ng Panginoon kung gaano ito kasarap, kung gaano ito kaligaya sa iyong kalooban. Kaya nga kapag tayo nag-aawitan, sumasamba sa ating Panginoon at naramdaman natin yung kanyang presensya, pinararamdam ng Diyos kung anong saya, kung anong sarap ang piling ng nasa heaven. Amen. Amen? The glimpse of heaven, pinaparamdam ng Panginoon kapag tayo ay nandoon sa kanyang presensya. Kaya sabi din, kahit isang araw lang, makapili. Kaya nga yung Sunday, yung pagsamba, hanggang maaari, hindi natin ito inaalis sa ating buhay. Isama natin siya sa sistema ng ating katawan. Isama natin siya sa mga schedule na ating ginagawa. Basta Sunday para kay Lord. Amen. Amen? Bakit? Kasi, doon sa templo, doon sa palambahan, bumababa ang Espiritu ng Diyos at inaaplos ang bawat pusong nakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Kaya sabi niya, gusto ko bang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa tumira sa bahay ng mga palalo. Di ba? Kaya nga ang dami kong na-miss. Bakit? Kasi nung kabataan ko, sa church ako nakatira. Ako yung worker ng church na yun. Ako yung taga-ayos ng bangko, taga-ayos ng sound system, taga-ayos ng speaker. Bago mag-Sunday service, babanlawan ko yung church namin. Lilinisin yun. Tapos paggabi, luluhod ka. Ang sarap. Ang sarap. Alam, sabi ko na, Lord, ang dami kong na-miss. Kaya nga, paglikuran natin ang Panginoon. Doon sa kanyang bahay, nandoon mismo ang presensya ng Panginoon. Nananahan mismo doon sa kanyang banal na templo ang presensya ng Panginoon. You are my hiding place. Kapatid, nawa habang ikaw ay narito, lugar na kung saan pinananahan ng kanyang Espiritu, let the peace of God reign in your heart. Imapanatag ang iyong kalooban. Matanggal ang mga agam-agam mo sa iyong kaisipan. At ikaramdam ng Panginoon kung gaano ka kahalaga sa kanyang harapan. Amen. Merong isang kwento, at alam ko, narinig nyo na itong kwento na ito. Yung 1,000, 1,000 pera yun. 1,000. Yung 1,000, ginasumot, alam niyo ginasumot?
Alam niyo, linamutak, mga words na yan, hinasukot, linamutak, yung 1,000. Pagkatapos ng 1,000, hindi mo lang sa nilukot, nilamutak, itinapon mo sa lupa at tinapaktapakan mo yung 1,000. At hindi ka man nakontento doon sa 1,000, ang ginawa mo doon sa 1,000, itinapon mo doon sa kanal na mabaho. Ang baho na ng 1,000. Pagkahawakan mo, yaki. Pero gusto kong malaman mo, yung 1,000, kailanman ay hindi nawala ng value. Yung 1,000, 1,000 yun. Pera yun at hindi nawalan ng value. Amen! Ganun ka rin. Ganun ka rin. Kahit na ikaw ay tapak-tapakan, kahit ikaw ay pinakamabaho, pinakamarumi, pinakamakasalanan, kailanman ay hindi nawalan ng value sa harapan ng Diyos ang iyong buhay. Kaya binigay ng Ama ang kanyang anak ng ating Panginoon Jesus. Dahil mahalaga ka sa Diyos. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ka na ikaw ay mapahamak doon sa dagatang impyerno. Kaya ginawa ng Panginoon, isinin niya ang kanyang buntong na anak si Jesus upang iligtas ka mula doon sa kapahamakan. Ang kailangan lang natin ay manampalataya sa ating Panginoon Jesus at masusukungan natin ang tunay na saya na binibigay ng Panginoon, hindi ng Panginoon. Amen? Pangalawa, ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Sa verse 7 pa rin, letter P. Binabaybay po natin yung Psalms 32 verse 7. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Sabi, iniligtas mo ako sa, saan daw po? Kapahamakan. Ipinapahayag dito na ang Diyos ay hindi lang kaguan, kundi tagapagligtas din siya mula sa kapahamakan o anumang panganib, spiritual man, emosyon o physical. Ang Diyos po ay nagliligtas. Baka hindi natin alam, may mga pagkakataon, masagi natin sa ating kaisipan na minsan sa ating buhay, naranasan natin na muntik-muntik na tayo mag-disgrasya. Meron ba tayo mga personal na karanasan na ganyan? Na muntik-muntik na tayo mag-disgrasya? Na muntik na tayo malagay sa alanganin? Pero dahil ang Diyos ay sumasa iyo, hallelujah, iniligtas ka niya mula doon sa kapahamakan. Naalala ko yung sabi, lahat, yung buko, lahat. Ngayon, siyempre sa isipan ko, wala naman ang dinaanan na ganito. Tapos ang hirapan ko sa ko, financially, hindi ka ganun stable. Tapos, paglalakad ako, na napakalayo, kabibili ko lang ng interior, lahat na naman. So, in my heart, magiging bukas ang aking kaisipan, naiinis ako. Kasi nga, lahat. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa kaisipan ng Diyos. Ang iniisip ko lang, yung sitwasyon ko. Pero hindi ko alam. Sabi nga, lagi ng salita ng Panginoon, all things works together for good. Inalaw ng Panginoon yun, ginawa ng Panginoon yun for the sake. Mahal ka niya. Pinoprotektahan ka niya. Alam niyo po, bakit ko ito naikwento? Nung pagdating namin dito sa area na to, napunta na, maglalakad kami ni Ate Aloy. Tinawagan si Brother Jeff. Tinulungan ako. Salamat, may provision na doon. Ito yung shocking. Buti na lang, nung ikakabit na ni Brother Jeff yung gulong, mismo pala yung preno, nakatanggap, nawala yung parang tali o alambre doon sa tapakan ng preno. Buti, wala. Sabi ko, salamat kay Lord. Kung yan pala ay hindi naayos, hindi nakita ni Brother Jeff yun, hallelujah. Dalawa lang ang pwede kong pupuntahan.
madisgrasya ako. Nakadisgrasya ako. Madidisgrasya ako. Masakit pa sa ulo. Bakit? Kasi pag nadisgrasya ka, di ba, sorry po. Nakuha nyo? Kaya nga, ang Diyos ang nagliligtas sa atin sa kapahamakan na hindi natin namamalayan. Inaalis tayo doon. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Amen. Gusto ko sabihin sa iyo na ikaw ngayon na nakakaranas ng mabigat na suliranin sa buhay, palalayain ka rin ng Diyos sa bigat na iyong nararamdaman. Woo! Ano mang bigat na iyong kalooban, ano mang bigat na iyong nararamdaman, ano mang mga suliranin mo sa buhay, palalayain ka ng Diyos dahil ang Diyos ay ating tagapagpalaya, dahil ang Diyos ang ating tagapagligtas mula doon sa ating kinalalagyan. Sabi po, ito, nababasa niyo po ba yan? Nakikita niyo masyadong ma-scan? Kung si Jonas, sabi dito, si Jonas nakalabas sa malaking isla. Naalala niyo po yung tinuro ni Ate Alona? No? Nandun siya sa loob ng isla si Jonas. Kung si Jonas, nung nanalangin si Jonas na, Lord, tulungan mo ako, nakalaya si Jonas mula sa isla. Amen. Si Daniel, kilala niyo si Daniel? Naalala niyo nung itinapon siya doon sa mga leon? Naalala niyo yung kwento na yun? Ay, alam ni Alden, ay, Mikel. No. Naalala niyo yun? Nung tinapon? Pero nung nanalangin siya sa Diyos, iniligtas siya. Hindi siya kinain. Iniligtas siya ng Diyos mula sa kuko, mga pangit ng mga leon. Ibig sabihin, nakalaya siya mula doon sa kanyang kinalalagyan. Naalala niyo si Lazarus, na kapatid ni Mary Magdalene? At sino ba? Sino ba? Mary Magdalene tsaka yung isa pang babae. Tatlo sila. Si Martha, no? Na kanilang kapatid na si Lazarus. Patay na! Nandun na! Nabubulok na sa kanyang kinalalagyan. Pero dahil ang kanyang mga kapatid ay nanalangin para sa kanilang kapatid, mula doon sa kanyang kulungan, doon sa libingan na nabubulok na, nakalabas. Amen. Apas mo. Makakaalis ka rin sa iyong kinalalagyan. Kaya sabi nga kanina nung awit, nung sana napakinggan natin yan, sabi niya, I will trust in you. I will trust in you. Diba? Magtiwala ka sa Diyos. Palalayain ka ng Diyos sa iyong sitwasyon. Amen. Hindi habang panahon madilim, kapatid. Sisikat at sisikat din ang araw. Makikita mo unti-unti yung liwanag na iyon. Amen. Huwag kang mawalan ng pag-asa. God will set you free. Saan bang iyong kinalalagyan? Maniwala ka lang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ilagak mo lang ang iyong pagtitiwala, ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya sa Diyos. God will set you free sa bigat na iyong kalooban na iyong pinagdadaanan. Amen! Pangatlo at matatapos na ako. Sabi po ng Nahum 1:7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga pananalig sa kanya'y kanyang inahalagaan. Nakuha niyo? The Lord is good. Hallelujah! Matibay na kanlungan sa panahon ng ano daw? Kaguluhan. The Lord is good. Matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. May mga bagay, hindi siya naghihirap tunawain ang buhay. Andiyan ba kayo? Ang hirap tunawain ang buhay. Akala mo, alam mo na lahat.
Pero hindi mo pala alam. Ang dami mo pang hindi alam. Amen. Yung mga bata ngayon, kung mag-desisyon sa buhay, akala nila, alam na nila ang lahat. Kahit ikaw pa ay naipanganak sa panahon ng AI, akala mo alam mo ng lahat. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi lahat alam natin. Kaya nga, sa panahon ng kaguluhan ng ating buhay, ang matibay na taguan, ang matibay na kanlungan, walang iba doon sa presensya ng Panginoon. Panghuli, at tatapusin ko na, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Gusto ba natin yan? Amen? Nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Sabi doon sa verse 7, letter C, awitan ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Si Haring David mismo, na sinasabi ng Panginoon na hindi naging accepted yung mga problema at pagsubok ng kanyang buhay na tinawag na a man after God's own heart, nakaranas din siya na matinding pagsubok sa kanyang buhay. Pero and yet, sa kabila ng mga bagay na to, dinadaan niya ang mga problema niya sa pamamagitan ng mga awiting makalaki. Woo! Isan sa atin, kapag may mga problema tayo, ang mga awitin ang siyang nagiging pag-iimo. Alam niyo imo? No? Alam niyo imo? Nag-imo ba? Sa awit? No? Lalo na pag broken hearted. No? Tapos, pagutugtog yung kanta ng yung kanta ng tinsong ninyo, ng boyfriend at girlfriend pa kayo. Natawa si Tricia. Kapag nag-aaway, pagiging ganito, tapos doon ka sa sunod. Hindi mo na maunawaan ang mukha dahil pinipilit mong binabalikan doon sa awit na inyo ang mga masasayang alaala ninyo. Di ba? Imbis na ngayon na ikaw ay mapabuti, lalong sumasakit yung nasa loob mo. Dahil yung mga awitin na iyong pinupuntahan, imbis na makatulong sa iyo, itong mga awit na ito, ang siya pang nagbibigay sa iyo ng depresyon. Tama ba yun? No. Naka-experience ka ba yun? O baka ako lang? Hindi, kasi panahon ko Yung minsan, kapag pili ko sa sarili ko, rejected ako. Tapos, puso pa sa amin, dito wala na kasi masyado Alam niyo yung jukebox? Diyos pa ang tawag doon? Yung inulugan ng piso? Diyos pa ang tawag doon, Inulugan ng piso, tapos ipinak, Jukebox, Pipili ka. Kaya kung minsan, dahil yung school namin, malapit ka doon sa jukebox, tapos lalakad ka pa uwi ka, malungkot ka, bigla ba na sasakit? Lonely. Lalo kang nalulungkot. Di ba? Lalo kang nalulungkot. No? Tapos may mga kanta ni Asin, ayoko sana. Ganun. Lalong bumibigat ang kalooban mo. Alam nyo, kailangan ipahin natin yung klase ng musika na pinakikinggan natin. Yung klase, yung musika na pinapakinggan natin, hindi yung mga bagay na nagpapadepress sa'yo. Mga bagay na magpapalungkot sa'yo, na babalik sa mga alaala mo. Dapat yung pinapakinggan natin musika, yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon para lumaban sa buhay. Amen. Amen. Mga awit, kaya umpisa tayo nagpapaawit natin tayo dito. Because God is music. God is music. Ang Diyos, alam niyo, sabi ko nga, kapag pinapakinggan mo itong mga awit na ito, para kang inihili sa tuya ng nararamdaman mo, kamay ka ni Diyos kumikilos. At habang umaawit ang mga awiting makalalit, hindi mo alam, ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel, unti-unti pinapabagsak
iyong kalooban. Do you experience yung mga ganong mga bagay? Through worship! Ang mga demonyo lumalayo. Dahil doon sa mga awitin nun na pag-uugutan ng lakas. Amen? Na pag-uugutan mo ng lakas. I am more than conqueror. I am more than victorious. Mga awiting makalangit. Amen? Sabi ng awit, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give them. Merong pronunciation ng awit. The more mo inaawit, the Lord give you strength. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen? Kaya doon pa lang sa awit, na-inspire ka na. Kaya, kapag tayo sa Diyos, maliban sa kanyang kublihan, maliban na siya'y tagapagtanggol natin sa mga problema at pagsubok sa lahat ng maawit sa atin, siya rin yung ating awit na nagbibigay lakas, inspirasyon upang ipagpatuloy ang buhay na sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Bilang panguli, idadaan ko sa isang kwento ng panahon ni na Joshua na kung saan yung Jericho hindi nila malusot-lusot dahil walang ibang daan patungo doon sa promised land kundi yung Jericho. Dadaanan nila yon. Kaya lang hindi sila makadaan-daan sa lugar na dahil umaharang sa kanila yung Jericho. Ang Jericho ay isang bansa at napakalakas na bansa. Kailangan nilang gabihin muna yun bago sila makarating doon sa promised land. Anong pamamaraan ng Diyos? Amen. Kapatid ko, gusto mo makita natin dito sa ating pong buhay, merong pangako ang Diyos sa iyo na kailangan ka makarating doon. Kaya lang, yung pangako ng Diyos sa iyo, may harang. Kaya hindi ka makarating dahil may harang. Ang pamamaraan ng Diyos iba sa pamamaraan natin. Anong binigay na solusyon ng Diyos para pabagsakin itong Jericho na to sa kanilang buhay upang sila'y makarating sa kanilang paroroonan? Tingnan natin. Sabi sa Joshua chapter 6 verse 2 and 4, ano yung mga ano sabi ng Panginoon? Verse 2, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gabihin ang kanyang hari at magiging nakawan. Verse 3, ikaw. Sabihin mo nga, ikaw. Kung may kapatid mo, ikaw. Ikaw. Kung ayaw mo na, ako. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Ang instruction niya, yung kampo ni Joshua, si Joshua at ang kanyang mga kasama, pilibot sila sa Jericho. 1 hanggang 6 na araw. Sabi doon, 1 araw sa loob ng 6 na araw. 6 days. Diba? Yun ang instruction. Ano yung instruction maliban doon? Ito yung isa pang instruction. Verse 4, pauunahin mo ang kaban ng tipan ang pitong pari may dalang trompeta na yari sa sungay. Sa ikapitong araw, 7 beses kayong lilikid sa lungsod at ihipan ng mga pari ang nilang trompeta. Ang instruction, yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan in the Old Testament, sumisimbolo ito doon sa presence ni Lord. Doon sa word ng Panginoon. Ito yung 10 Commandments na ginawa ng Diyos
kaya lang nasira. Ang ginawa, si Moses ang gumawa. No? At nilagay doon sa tinatawag na Ark of Covenant o yung kabanatipan, nandoon yung kasunduan nila ng Panginoon. So, pinauna yun. Ano ba yung ginawa? Ikumparin may dalangan na po. Trumpeta. Amen. Sabi doon, may dalang trumpeta. Ihipa ng mga pari ang dala-dala ng trumpeta. Maingay pa yung trumpeta? Maingay. Ang trumpet pa is a part of music. Amen. Kapag tinugtog mo yung trumpeta, na hindi mo naintindihan, hindi mo alam paano mo gamitan, ang pangit pakinggan. Tama? Dahil hindi mo alam paano iipan eh. Sintonado, maingay sa tenga. Tama ba? Pero kapag yung tao marunong, maalam na gumamit ng trumpeta, kapag pinatugtog, hinipan, ang sarap pakinggan. Amen. So, ito ang ginawa ng mga pari, hinipan ang trumpeta. Verse 5. Ito ngayon, pangako ng Panginoon. Pagkarating ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na sisigaw. Sa sandali yun, babagsak ang mga pader ng Luzon at wala nang sagaban na makakapasok doon ang lahat. Wala nang sagaban, makakapasok doon ang lahat. Ibig sabihin, pagdating na ikapitong araw, lahat ng mga tumutugtog, sisigaw sila. Kaya sa ating pagsamba, kasama ang pagsigaw. Amen! Kasama ang pagtaas ng kamay, kasama ang pagpalakpak, kasama ang pagsigaw, hallelujah! Kasama ang pagsigaw na praise the Lord! Kasama yun! Kaya wag kang mahiya, wag kang matakot. Sigaw yung pagpupuri sa Diyos. Kapag ikay nagpupuri sa Diyos, ang sabi doon, babagsak ang mga pader. Amen ba yun? Nangyari ba yung sinabi ng Panginoon sa kanila? Ginawa ba ng Diyos yung sinabi sa kanila? Yes. Sabi sa verse 20. Kaya maghinipan nga ng mga pari, ng mga trumpeta, at nagsigawan ng napalakas ang mga tao ng marinig iyon. Sino yung marinig yun? Mga taga-Jericho. Narinig nila yun. Ang sabi doon, bumagsak ang mga pader ng Luzon at sumalakay sila, nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang Luzon. Amen. There is power in Luzon. Sabi doon, bumubuo yung mga pader. Gusto ba natin pag-uuhin yung mga pader ng ating mga buhay? Mga bagay na bumabagabag sa iyong kalooban. Gusto mo yung mamagsakin? Anong sabi ng awit kanina? Habang inaawit ni Sister yung sa chorus? Ikaw lamang o Diyos ang sasampay. Hallelujah. Diba? Kapatid this morning, hindi kita kilala personally, pero kilala ka ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Maaari sa mga oras na ito, maaari may mga bagay na bumabagabag sa iyo. Ibigay mo yan sa Diyos. Yung mga suliranin mo, sabi ng awit, dumating na ang Diyos ay nandiyan. Amen. Pamapot sa natin, yung mga pader, lang siyang nagpapahirap sa atin upang makapagsimula ng panibagong buhay kasi nimulan ng Diyos sa atin. Pwede ba tayong muling tumawid at awitin natin yung awit na iyon? Sister, Iris. Ayan na. Ayan na. Ayan na.
Po, muli nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh